pag-asa ka pa upang makalaya o taong bilanggo ng maling akala sariling pananaw ang natutuwa ibigay ang hiling ng katawang lupa ginhawa ng laman ay nagbabalanta bulaklak ng damo ang nakakapara bago ka maluhod ay hanapin muna ang makapabubukas sa rehas ng sala ang katotohanan magpapalaya hiwaga ng Diyos na kanyang salita sa IDBC ay pinaunawa sa lahat ng kanya mga manggagawa ginhawa ng laman ay nagbabalanta bulaklak ng damo nakakapara bago ka maluhod ay hanapin mo na ang makapabubukas sa rehat. Mga kapatid, simulan na po tayo sa ating gawain. At awitin po natin ng page 17. Ikaw ang pag-asa.
26, IDB, Dangal ng Lahi. anibersaryo. Bilang
Bulaklak ng damo ang nakakapara. Bago ka maluhod ay hanapin mo na ang makapagbubukas sa rehas ng sala. Ang katotohanan ang magpapalaya. Hiwaga ng Diyos na Kanyang salita sa ibibigin ay pinaunawa sa lahat ng Kanyang mga manggagawa. Ginhawa naman ay nagbabalanta. Bulaklak ng damo ang nakakapara. Bago ka maluhod ay hanapin mo na ang makapagbubukas sa rehas ng sala. Bago ka maluhod ay hanapin mo na ang makapagbubukas sa rehas ng sala. Mga kapatid, tayo po ay sama-sama magsinindig at tayo po ay mananalangin. Panginoon namin Diyos, Amang banal na makapangyarihan sa lahat, sa hapong pong ito, dakilang Ama, narito po kaming ilan pong mga hamak at mga walang kabuluhan pong mga alipin at sama-samang nakapanindigan sa iyong banal na harapan. Bagamat hindi po natitiklop ang aming mga tuhod, ay nangaimpapa naman ang aming mga puso. Kumikilala at tumatanaw na malaking utang na loob sa iyong dakilang harapan, sinasamba at pinupuri ka ng bawat isa sa amin ang naaayon po lamang sa Espiritu at sa katotohanan. Pinagpapasalamat po namin sa iyo, dakilang Diyos, ang maraming mga bagay ng aming buhay, ng aming lakas, ang aming mga pagkatapos, ang mga bagay na aming tinanggap at tinangkilik sa isang linggong nagdaan sa aming mga kalagayan. Ano pat sa lahat ng araw at sandali ng aming mga buhay, ay iyong ipinadama sa amin ang iyong mayamang pag-ibig at mga pagkakala. Kung kaya't hanggang sa mga sandali pong ito, aming Diyos, ay narito kami at tagay namin ang buong pagkakataon upang ang bawat isa sa amin ay muling magkatipon-tipon upang ganapin ang isang katungkulan na isinabalikat mo po sa aming mga kalagayan. Sa oras na ito, dakilang Ama, ikaw ay aming sinasamba at pinupuri namin at niluluwalhati po namin ang iyong dakilan
at banal mo pong pangalan. Amen. Dakilang Ama, narito po ang bawat isa sa amin. Siya nga po. Nakatambad sa iyong dakilang paningin kung sino-sino kami sa iyong dakilang harapan. Ang aming buhay at pagkatao ay di po namin maaaring mailingid sa iyong dakilang kaalaman. Mga abang alipin po kaming nilikha mong may hina at marupok sa gana ng aming mga sarili, kung kaya patuloy kaming nasumpungan mo sa mga kapintasan at sa mga gawa na di naging marangal at kasang-ayon ng iyong dakilang kalooban. Dakilang Ama, upang sa oras na ito ng aming paglapit sa iyo, ng aming pananambahan, ay magkaroon kami ng lalong higit na karapatan. Ang karapatan na maging banal na saserdote sa iyong dakilang harapan. Ang karapatan at nataglay ang katungkulang maghain ng mga haing ukol sa espiritu na katanggap-tanggap sa iyong dakilang paningin. Ngunit sa oras na ito, dakilang Ama, upang kami po ay magkaroon ng karapatan ito at maging katanggap-tanggap na sumabitla ng iyong maluwalhating pangalan. Nawa po ay paminsanan mong igawad sa bawat iya sa amin ang iyong banal na pagkapala, ang iyong bendisyon sa kalilinis at sa pagpapatawad ng lahat ng aming managawang mga kasalanan. Among banal makapangyarihan sa lahat, itinalaga mo ang iyong mga kinakasangkapan sa huling kapanahunan ito. Sa panguna po ng aming magandang kapatid at mga katulong sa gawain, ang kapatid na Ruel B. Santiago na siyang tagapamahala, tagapangalaga ng lupon ng iyong mga tagapangasip. At ang aming magandang kapatid na nasa ganitong kalagayan na nagtataglay ng mga mabigat na karamdaman. Karamdamang bahagi ng pagtanda ng tao na unti-unting lumalapit sa masamang araw ng buhay. Ngunit ikaw ang pumapatnubay ng kasaysayan. Ikaw ang siyang nakakaalam ng bagay. Sino kami, paano kami, at ano kami sa darating kapalaran ng aming mga kasaysayan. Ngunit sa bansang ito na aming sinilangan ay inihalal mo kami. Tinawag mo po kami at pinili mo po kami. Ginawa mo po kami na pinaka-saserdote at mga pinakalibita sa bayan. Itinatag mo at pinasibol mo sa huling kapanahonang ito sa lupaing malayo, aming kinaroroonan. Dakilang Diyos sa ganang aming mga sarili. Sadyang wala po kaming magagawa kung wala ka sa aming mga buhay. Sapagkat tao lamang kami na may kakayahan at hangganan ng aming mga kakayahan. Hindi kami maaaring makaasa sa aming sariling buhay at kalagayan. Ngunit sa iyo pong dakilang kapangyarihan ay umaasa kami ayon sa iyong pangako na lahat ng mga bagay ay aming magagawa sapagkat ikaw ang Diyos na nagpapalakas sa bawat iya sa atin. Sa pagtutulong-tulong ng iyong mga kinakasangkapan, sa pamagitan ng bukas na isipan ng aming mga kapatid, sa pamagitan ng lakas ng aming pagkakaisa at pananampalataya ay magagawa po namin na sa bansa pong ito na aming sinilangan ay may isakatuparan namin ang aming dakilang katungkulan. Maging isang bansa ng mga saserdote na maghahain ng mga haing ukol sa Espiritu na nakalulugod sa iyong dakilang harapan. Dakilang Ama, umaasa kami na ikaw ang makapangyarihang Diyos na patnubay at gabay ng aming mga buhay sa isang panahong mapanganib, sa isang panahon na aming kinaroroonan na ang buhay ng tao ay hindi tiyak kung ano ang maaaring mangyari dahil po sa kasalukuyang takbo ng panahon. Ngunit nananalig kami, dakilang Ama, na papawiin po sa amin ng kawalan ng pag-asa. Aalisin po sa amin ng takot. Iaalis po sa amin ng mga pangamba, ng mga bagay ng buhay na ito. Sapagkat ikaw lamang ang Diyos na nagbibigay ng pag-asa at tulong. Sa mamagitan ng iyong mga salita ay gagaling kami at lalakas kami at aasa kami na walang takot at pangamba sa aming mga kalagayan. Sapagkat lahat ng bagay ay lilipas
maging ito man ay lilipas. Opo. Sapagkat ang lahat ng buhay ay mawawasak at lilipas. Ngunit ang iyong salita na ikinanim mo sa aming mga puso ay mananatili magpasawalang hanggan. Kung kaya sa pamamagitan ng nito, ipatuloy kang magpakayag sa puso at damdamin ng bawat isa. Sa oras na ito ng aming pag-aaral, ay patuloy na hindi lamang namin marinig, kundi magkaroon ng bisa at pitak sa aming mga puso. At tuwing aming lalasapin ang tinapay ng kabuhayan, na pagkain ng aming mga kaluluwa, sa tuwing aming tatanggapin ang tubig na bubukal mula sa kabuhayan walang hanggan, ay patuloy namin inaalala ang kahalagahan ng kamatayan ng aming Panginoon, na ang kamatayan ay mapapalitan ng walang hanggang buhay. Sa pagbabalik ng aming Panginoon ay malulubos ang aming mga kagalakan, sapagkat ang katawang ito na may kasiraan ay mapapalitan ng walang kasiraan sa isang bagong lupain, sa isang bagong katawan na ipagkakaloob po sa amin, sa isang kisap mata ay malulubos ang kaganapan ng lahat ng iyong mga kapangakuan, ang pamanang buhay na walang hanggan. Dakilang Ama, ibuuin mo po ang lahat ng iyong mga anak na yung mga karamdamang tinataglay. Naman ang karamdamang ito na nagaganap sa aming mga buhay. Kahit pa ang karamdamang hatid ng kasalukuyang panahon ay hindi magiging hadlang upang ang aming pag-asa at pananampalataya ay mawala sa aming mga puso. Ngunit sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan, kami gagaling. Sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan ay ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na gumagamot ng lahat ng aming mga pagdurusa. Ang mga bagay na ito ipinahintulad po sa amin upang aming mapagsanaya na ang buhay ay hindi namin hawak, na ang kapalaran at kinabukasan ay wala sa amin, kundi ikaw ang Diyos na nakakaalam ng lahat ng mga bagay. Kung kaya ang amin lamang pong magagawa, ang amin lamang pong may pakiusap dakilang Diyos, na kami sa tuwing dumarating ang ganitong pagkakataon ay sama-sama mamanhig ng iyong habag at tulong, na biyayaan mo po ng kaginhawahan ang iyong mga alipin nagtataglay ng karamdaman, ang iyong mga alipin na nasa may kaidaran na sa buhay. Ang kaginhawahan ng mga ito na ipagkakaloob mo sa amin, kung ito man ay mawala na ang aming buhay, o kung ito man ay dagdagan mo ang aming mga buhay, ang kaginhawahan ito ay magagamit lamang namin sa patuloy na pagsisikap na hanapin namin ang dakilang kapurihan, masunod namin ang iyong mga kalooban hanggang doon sa oras ng aming mga kamatayan. Maasa kami, Panginoon, na dinidinig po ang aming mga pakiusap. Pinagpalaan mo na rin ang lahat ng iyong mga anak. Nakabahagi namin sa gawain ito ang iyong mga anak na nasa iglesia sa kanilang mga bahay, ang mga nagdudupong nasa malayong lupain, sa bansa na kanilang kinaroroonan. Ang iyong kapangyarihan, ang iyong bendisyon, sapagkat sa iyo po ang kapurihan at ang kaharian at ang kaluwalhatian at ang paghaharing walang hanggan. Ang lahat ng hinihiling namin sa pangalan ni Jesus, na aming dakilang tagapagligtas. Amen. Patuloy tayo mga kapatid sa ating banal na gampanin. Sa mga sandali pong ito, tayo po ay nasa lalong pinamahalagang bahagi na ng ating pagtitipon. Wala iba kundi ang pag-aaral ng mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia, sa isang mahalagang paksa po na ngayon nyo lang marinig, ngunit ang kasaysayan nito ay nakatala na sa aklat ng kasaysayan ng IDBCJ dito sa bansang Pilipinas. Ngunit mahalaga po ang kasaysayan, sapagkat ang kasaysayan ang karugtong ng kasalukuyan at ng ating hinaharap at kinabukasan. Upang ang isang bagay ay lubusang maranasan, ang isang bagay ay matiyak natin, ang bagay na hinaharap, ay dapat alam natin ang kasaysayan, kung ito man ay karamdaman, meron siya tawag na history o medical history, kumbaga sa karamdaman, sapagkat doon ay mababatay ang mga bagay na mangyayari, ang mga bagay na magiging kapalaran ng sino man o ng isang tao. Sa kalagayan ng ating organisasyon ay gayon din po, mga kapatid. Higit sa lahat ang ating mga
bagong tao, mga bagong kaanib, mga kabataan, ay higit na dapat na maalala o maunawaan ang bagay na ito sapagkat ito po ay part of our history, bahagi ng ating kultura, bahagi ng ating pananampalataya. Kung bakit ang ika-8 ng Agosto na nagmula ng taong 1954 ay maituturing na pambansang araw o National Day ng Iglesia ng Diyos na Buhay kay Kristo Jesus sa bansang Pilipinas. Alam po natin lahat na ang ating organisasyon ay nagsimula noong taong 1954. Subalit mahalaga po na malaman natin kung sakaling tayo tanongin, kailan? Saan? Paano? Naging Iglesia ng Diyos na Buhay kayo kay Kristo Jesus noong taong 1954. Kung hindi po natin masagot, hindi natin alam ang ating history. Hindi natin alam ang ating kasaysayan. 1954 ay may tuturing na 6 na taon na ang nakalilipas. 6 na taon na puno ng pakipagsapalaran, puno ng mahukulay na kasaysayan ng kanyang paghirap. Dito nakabatay ang ating paglilingkod, dito nakabatay ang ating pananampalataya, dito rin nakabatay ang ating kapalaran, ang ating pananampalataya at ng ating mga anak at ng mga anak ng ating mga anak. Mga kapatid, bakit nararapat na alalahanin ang mahalagang pangyayari na may kaugnayan sa ating pananampalataya? Ito po ang sagot sa Aklat ng Awit 77:5. Ating pong basahin. Aking ginunita ang mga araw ng una, ng mga taon ng dating panahon. Bahagi po ng ating paggunita. Minsan sa buhay ng tao, hindi nahilimutan ng paggunita. Alam mo, ngayon, mahal, ngayon ang ating anniversary. Ngayon ang ating monthsary. Ngayon ang ating panahon na tayo ay na maging tayo. Yan ang panahon ng isang pangyayari sa buhay natin, hindi nakakalimutan, di ba? Bahagi po sa atin ang tinatawag na umalala sa mahalagang araw. Kung meron man tayong dapat alalahanin na higit na dapat pahalagahan, ay maging bahagi po natin ang paggunita. Sabi ni Haring David, aking ginunita ang mga araw ng una, ang mga taon ng dating panahon. Bakit po mahalaga na ating maalala ang mga araw ng una, ang mga taon ng dating mga panahon? Ito po sa Aklat ng Awit 78, ang talata po ay 6, ganito ang nakasulat. Mga kapatid, upang maalaman ng lahing darating sa makatwid-bagay ng mga anak na ipanganganak, na siyang magsisibangon at magsasaysay sa kanilang mga anak, upang kanilang mailagak ang kanilang pag-asa sa Diyos, at huwag kalimutan ang mga gawa ng Diyos, kundi ingatan ang kanyang mga utos. Bakit po dapat naggunitain ang mga araw ng una, ang mga taon ng dating panahon na may kaugnayan sa ating pagka-iglesia ng Diyos na Buhay kay Kristo Jesus? Sapagkat alam po nating lahat na ang pananampalatayang ito ay atin ding isasalin sa ating mga anak. Sa lahing darating, sa makatwiday sa mga anak na ipanganganak. Pagdating ng araw ay mag-isipag-asawa ang ating mga kabataan. Sa kanilang pag-aasawa, sa kapananampalataya upang makaisa sa paglilingkod, ay magkakaroon sila ng mga anak. Paano nila sasabihin na ito ang panahon na minsan sa buhay natin ay iniligtas tayo ng Diyos? Minsan sa isang panahon, sa kasaysayan ng ating paglilingkod sa bansa na ating sinilangan ay itinuring natin na kung ang mga Pilipino man ay binubuo ng 105 milyong Pilipino na ipinanganak sa lupain ng Pilipinas, minsan sa isang panahon, minsan sa isang pagkakataon, ay tayo'y ibinukod at pinili ng Diyos na maging kanyang bayan. Kaya nga meron tayong awit
bayan ko, IDB. Isang bansa ng mga mananampalataya. Ang tanong, kung kayo ay bayang IDB, kailan? Paano? Saan? Kaya, nasa araw po, nakita ko dito sa Santa Rosa, nung matuklasan ang kanyang kasaysayan, hindi pala ang araw ng Santa Rosa ay March 30, 1901. Nung makita nung mayora dito, sa makita ng kasaysayan, ang Santa Rosa Day pala ay August 1, di ba? May nakita na, August 1. Kaya si Mayore, hindi na pinapansin ng iba kasi wala raw piyesta at Santa Rosa. Naging August 1, di ba? Ay sabihin, part of history. Ang isang bansa ay may kanyang kasaysayan. Ang isang bayan ay may kanyang kasaysayan. Sapagkat dun sa kasaysayan iyon ay magdudugtong sa kanyang pagkabansa, sa kanyang kalagayan. Mga kapatid, ayon po sa ating narinig, ano ang purpose na maunawaan natin ang ating IDBCJ history? Ano po ang layunin? Bakit kinakailangan nating pahalagahan ang ating IDBCJ history? Sapagkat tayo po'y IDBCJ. We're proud to be IDB, di ba? Paano ka magiging proud to be IDB? Paano mo ipagmamalaki? Paano mo ikararangal? Paano mo ipagtatanggol? Paano mo pakikilala ang IDB? Hindi mo alam kung kailan. Paano? Kailan ba ika kayo natatag? O kailan ba ika kayo naging sa Pilipinas? 1954. Ang tanong ko po ika sa inyo, kailan? Sapat ang sabi ng Biblia, ang mga taon ng mga araw ng una. Kaya mahalaga po yan, mga kapatid, sapagkat mula raw doon ay ating mailalaga ang ating pag-asa sa Diyos. What is pag-asa? What is hope? Ang hope po, mga kapatid, ang pag-asa na meron ayon sa kanyang pangako sa aklat na Isaias 42:4 ay ganito po ang ating masisiguro. Siya'y hindi manglulupaypay o maduduwag man hanggang sa maitatag niya ang kahatulan sa lupa. At ang mga pulo ay maghihintay sa kanyang kautusan. 61:11, ganito po ang pagkapatuloy. Sapagkat kung paano ang lupa ay nagsisibol ng pananim, at kung paano ang halamanan ay nagsisibol ng mga bagay na natanim sa kanya, gayon, pasisibulin ng Panginoong Diyos ang katwiran at kapurihan sa harap ng lahat na bansa. Ano po yung pangako? Ano yung pinangako ng Diyos sa mga tao? Pasisibulin, alin? Ang katwiran. Bakit mahalaga po ang katwiran? Hanapin muna ninyo ang kanyang katwiran at ang kanyang kaharian. Sapagkat sa mga bagay na ito, ang lahat ng bagay ay idaragdag sa inyo. Bakit po mahalaga na masumpungan ng katwiran? Sapagkat kung masumpungan mo ang katwiran, magkakaroon ka ng pag-asa sa walang hanggang buhay. Alam po natin lahat na hindi lahat ng tao ay makararating sa pangako ng Diyos. Hindi ang lahat ay makararating sa walang hanggang buhay. Sinabi ni Apostol Juan, nakita ko ika ang kanilang bilang sa lahi ng Israel, 144,000. Mula sa 12 angkan ng Israel. At mula ika dito, nakita ko ang isang lubhang karamihan na di mabilang ng sino man na nagmula sa bawat bansa. Sa mga tuwid, ang ating faith, ang ating pananampalataya dito sa bansang Pilipinas. Tayo. Hindi pwedeng magdadalawa, hindi pwedeng maging 3, hindi pwedeng maging 4 na pag ang Kristo o ang Diyos ay nagligtas, hindi po ang ibig sabihin, kukuha ng isang dakot na Katoliko, isang kapirasong iglesia ni Kristo, kukuha ng ilang pirasong Baptist o ilang kaanib na Muslim. Sapagkat ang pagliligtas ng Diyos, isang iglesia, isang pag-asa, isang pananampalataya, isang bautismo. Kaya sa isang pananampalataya, dito po sa bansang Pilipinas ay nagbangon ang Diyos at nagpapasibol ang Diyos
ng kanyang katwiran. Kailan? Pag dumating na ang panahon na ang terminong ginamit ng Biblia ay maghihintay ng kanyang kautusan. Pag sinabi pong maghihintay, hindi agad. Bakit? Ang ating Panginoong Kristo ay mangarap umakyat sa langit pagkatapos ng 33 Anno Domini. Bago siya umakyat sa langit ay sinabi niya, meron akong mga tupa na wala sa kulungan ito, sila'y kinakailangan din namang dalhin ko upang sila'y maging isang kawan. Maging isang kawan. Kapag yung mga tupa ng Diyos sa ibang bansa, sa mga dako ng mga lupain, na sinasabi ng Biblia, hindi siya titigil, hindi siya manghihina, hindi siya maduduwag, hanggang sa maitatag niya ang kahatulan sa lupa at ang mga pulo. Hindi agad-agad. Maghihintay ng kanyang kautusan. Sino po ang tinutukoy ng mga pulo? Hindi po exactly Pilipinas ang tinutukoy ng mga pulo. Ang sinasabi po natin, ang Pilipinas ay part ng hula ng pagiging mga pulo na maghihintay ng kanyang kautusan. Ang tanong, ang sabi ni Isaias, maghihintay ng kanyang kautusan at ang mga bansa, ang mga pulo kong iyon, nasa tinatawag na bansa. Kailan? Pasisibulin. Masinipulin yan, ha? Sa 11. Pasisibulin. Ang Panginoong Diyos, mga kapatid, sa panahon ng pagsibol, hindi po dadalin ng taga-ibang bansa. Kasi Diyos ang magkapasibol. Hindi po kinakailangan pumunta dito kasi po sa mga Restorationist Church. Ang paniniwala nila, ang True Church from the Philippines, bring back to the south, bring back to the east, bring back to the west. Mula sa Pilipinas, ay dilitaw ang huling sugo at ibabalik ng huli sa Jerusalem. Hindi po ganon. Ang sinasabi po ng kasulatan, mula sa Jerusalem, sa Judea, sa Samaria, hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa, ang Espiritu Santo at ang kapangyarihan taglay nito ay ipakikilala ang pagsaksi ng mga apostol sa harap ng lahat na bansa. Ano? Kailan po tayo naging bansa? Kaya, kung hindi pa nagiging bansa, wala pa. Kasi sabi ng Biblia, maghihintay ng kanyang kautusan pag naging bansa na. Mga kapatid, ano po ang ating Philippine history? Sino tayo? Ano tayo? Paano tayo naging mga Pilipino? Mga kapatid, sinasabi nila sa matatandang kasabihan, tayo raw ay galing sa Borneo mula sa 10 dato na nanggaling sa lupain na kasakay ng isang bangka na kung tawagin ay balangay hanggang sa nagkaroon ng pagtungo sa iba't ibang lugar hanggang si Dato Puti ay nakarating sa dako ng Batangas at nagparami ng mga Batanggenyo. Lahi kayo ni Dato Puti, mga Batanggenyo. Yun ang sinasabi nila. Yun namang iba, nandun ka napunta. Maraming kasaysayan ng Pilipinas. Pero hindi pa siya Philippines. Hindi pa siya bansa. Sapagkat nang dumating dito si Magellan noong March 16, 1521, ang mga tao noon ay 100,000 lang sangayon sa census ng Spanish chronicler at na Spanish census na meron lang tayo 100,000 na mga Indio na nakakalat sa maraming lugar. Ang iba ay nananahan sa gilid ng ilog na kung tawagin nila yung mga taga-ilog at mga naman huli naging taga-ilog. Ang iba ay nagpunta sa iba't ibang lugar. 100,000 lang ayon sa census. At dumating din si Magellan, tinawag niya ang lupain ito na matanaw niya. Ang isang isla ay tinawag niya ang kapulong ito na Archipelago of St. Lazarus. Sapagkat nang dumating siya nung panahong iyon ay kaalinsabay ng araw ng kanyang paboritong patron na si Lazaro. Kaya pinamagatan niya ang lupain ito na Archipelago. Archipelago means mga kapuluan ni San Lazaro. Namatay si Magellan sa digmaan, sa pakipagdigma dahil sa kanyang kayabangan at kakulangan ng paghahanda
At hindi niya nakita ang pers sa nilapu-lapu, sila'y tumakas, at ang kanyang mga tauhan sa magitan ni Elcano ay nakabalik sa Espanya. Pagalik sa Espanya ay naghanda ang Espanya na magkaroon ng tinatawag na expedition na ang layunin ay maghanap ng mga halaman na magiging gamit sa tinatawag na pagluluto. Sapagkat dito sa Indies ay merong Spice Island. Naghahanap siya dito ng paminta, ng bawang, ng luya. Pero nakita ng mga Spaniards na hindi lang pala mga paminta meron ng Pilipinas. Mga spice ang Pilipinas. Ang marami po dito ay mga ginto. Sapagkat nakita po nila Pigapetta ng yung mga mamayan ng mga pulo. Ang kanilang mga ngipin nagniningning. Ang kanilang mga kwintas, ang kanilang mga kasuotan ay maraming ginto. Kaya nung araw na hindi pa dumarating dito mga Kastila, ang lupain natin ay tinatawag ng mga Chinese na mai, bundok ng ginto. Yan ang dahilan kung bakit nagpadala uli ng expedition dito, sa iba't ibang expedition hanggang sa nakarating si Villalobos at kinamagatan niya ito na en las Islas Filipinas. Bilang pagbibigay galang sa susunod na hari ng Espanya na sa House of Castilla o House of Castile na si Prince Philip. Kaya Philippines, pangalan galing kay Felipe, pero tinawag niya itong en las Islas Filipinas hindi bilang bansa, kundi mga lupain na nasa colony ng Espanya. Nagtagal dito ang mga Kastila, nagdala sila dito ng relihiyon, ngunit hindi lang tayo pinabasa ng Biblia, bumagsak ang kanilang kapangyarihan, mga kapatid. At nang dumating ang panahon na magkaroon ng Mutiny of Cavite, noong 18th century, nagkaroon po ng tinatawag na Cavite Mutiny na naging dahilan ng pagkapatay sa tatlong paring na pinamagatang Gomez, Burgos at Zamora. At mula po noon ay nag-alab ang galit ng mga Pilipino. At hindi nagtagal, siyang dahilan ng pagkakaroon ng katipunan, nagkaroon ng rebellion, bumagsak ang pamahalaan ng mga Kastila dito sa Pilipinas na kolonya ng mga Kastila. At hanggang sa dumating ang mga Amerikano na nagturo kay Aguinaldo na magkaroon di umano ng tinatawag na kasarinlan. Lumaban sila Aguinaldo, ngunit siya natalo sapagkat ipinagbili niya ang kanyang nakalayaan at katapatan at independensya dun po sa Biak na Bato. Tinatawag na Biak Bato Republic. At nagkaroon ng Biak na Bato Pact. Yan po sa Biak na Bato, San Miguel, Bulacan. At sila'y binayaran ng mga Kastila ng ilang daang milyong piso para siya ay kusa maglakbay at magtago o mag-exile dun po sa Hong Kong. Pagdating sa Hong Kong ay nakipag-usap ang mga ambassadors at ang mga general at sinabi sa kanya, balik ka sa Pilipinas, nakipagdigma ka uli, sakupin ang Pilipinas, palayain natin ang Pilipinas, pero ito ang usapan. Pagdating sa Intramuros, kami ang papasok sa seat of power. Nagkaroon ngayon ng mock battle sa Manila Bay. Hindi po totoong battle yun. Kunwarian yun. Na yun po'y conspiracy ng mga Kastila at mga Amerikano na ang Pilipinas ay mapailalim sa kapangyarihan ng mga Amerikano sapagkat hindi para palayain, kundi para mapailalim sa bagong kolonya ng Amerika na naganap po at hindi nagtagal yung sinabi nilang lumaya ang mga Pilipino, hindi po. Sapagkat tayo po sa magitan Treaty of Paris noong 1898 ay inilagda sa Kongreso ng Amerika na binibili ng Amerika ang Pilipinas sa ilang milyong piso bilang pagmamayari ng bansang Pilipinas. At mula po noong 1898, nangaubos ang ating mga bayani, nagkagalit ang mga general, napatay si Antonio Luna dito po sa Cabaratuan, nagtago si Aguinaldo diyan sa lugar ng Isabela at bumagsak ang revolusyon na ginawa po nila naman ng huli na guerrilla warfare tactics. Natalo ang Tinio Brigade ng Ilocos hanggang sa Balangiga area ng mga taga-Samar ay sila po'y pinagpapatay. Ang natira na lang na resistance laban sa kapangyarihan ng mga Amerikano
ay ang mga Batanggenyo sa tinatawag na Batangas Brigade ni General Miguel Malvar. Ngunit ang sabi po ng general na si James Franklin Bell, na nakakaalam ng proseso ng malupit na digmaan, uubusin namin ng mga Batanggenyo pag hindi sumuko si Malvar. Yan ang dahilan kung bakit po si Malvar ay sumuko, sapagkat ang final warning ni General Bell, ubusin ng Batangas. Bumagsak ang pamamahala ng mga Pilipino. Si Sakay ay nagtayo ng kanyang Republika ng mga Tagalog sa kabundukan ng Montalban, ngunit hindi po ito kinilala ng mga Pilipino. From 1898, 1901 to 1930s, sarado po ang history ng Pilipinas. Wala kang mababasa na kasaysayan, sapagkat kung titingnan ang kamatayan ng mga Pilipino, mas maraming namatay na Pilipino sa kamay ng mga Amerikano kaysa sa kamay ng mga Kastila, yung ginawa nilang pacification of the Philippine Islands. Ngunit, dahil sa yun ay process of politics sa Washington, D.C., nagkaroon po ng iba't ibang mga batas na pinagtibay gaya ng Jones Bill of 1916. Ng Pilipinas ay magkaroon ng malayong pananampalataya. Hindi nagtagal, ang Jones Bill ay nanganak ng isa pang bagong batas na kung tawagin Tydings-McDuffie Law of 1935. Na doon sa batas na yon ay sinasabing ang Pilipinas ay magiging bansa na malaya at umiiral, na may sariling sundalo, may sariling ekonomiya, may sariling pamamahala sa buong Pilipinas pagkatapos ng 10-year preparation sa magitan ng the Commonwealth Government under the United States of America, hindi bilang isang bansa, kundi bilang administrative government na unti-unting mamahala kung sakaling palayain na ng Amerika. Hindi po nagtagal, inabutan tayo ng ikalawang digmaang pandaigdig. 1942 to 1945, hindi na-realize yung kalayaan ganap na isang bansa na malaya. 1945, natalo ang mga Hapon, at pagdating ng 1946, dineklara po ng American government sa pamamagitan ng katuparan ng Tydings-McDuffie Law ng Pilipinas ay maging isang ganap na bansa, isang republika na may sariling gobyerno na wala ng kontrol ang Amerika sa kanyang political affairs, economic, at maging sa gawaing pangrelihiyon. Makatuwid, 1946, kahit sa League of Nations, sa United Nations history, ay talagang 1946 naging bansa ang Pilipinas. Bakit po mahalaga ito? Sapagkat sa ibang religion, ang katuparan daw ng hula na sinasabi ng Biblia ay July 27, 1914. Kaya sabi po ni Manalo, sapagkat nakasulat ka sa aklat na Apokalipsis, ang sinasabi doon ay maliwanag. Ang doon ay ipinakikilala na katuparan daw ng sugong anghel na mula sa sikatan ng araw. Ang nakalagay po doon, ang pagkatapos nito, ay nakita ko ang 4 na anghel na nakatayo sa 4 na sulok ng lupa na pinipigil ang hangin ng lupa upang huwag umihip ang hangin sa lupa o sa dagat man o sa anumang punong kahoy. Nakita ko ang ibang anghel na umaakyat mula sa sikatan ng araw na taglay ang tatak ng Diyos na buhay. At siya'y sumigaw ng tinig ng malakas na 4 na anghel na pinagkaloobang maipahamak ang lupa at ang dagat na nagsasabi, huwag ninyong ipahamak ang lupa, kahit ang dagat, kahit ang mga punong kahoy, hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo, ang mga alipin ng ating Diyos. The chapter 7, based up verses 1 to 3, yan po ang claim. Yan po ang claim ng INC founder na si Cabeles. Ito po yung kanilang claim. Sapagkat yung hangin daw na tinutukoy ay tumutukoy sa digmaan. At ang INC ay naitatag at narehistro sa Pilipinas noong July 27, 1914. At kinabukasan ng July 28, 1914 ay sumiklab ang unang digmaang pandaigdig. Kaya yan ang katuparan ng tunay na iglesia ay ang sinasabi sa aklat ng Apokalipsis na pagbangon ng tunay na iglesia sa Pilipinas na maghahatid ng pag-asa sa buong daigdig sa katauhan ni Capeles. Pero kung titingnan po ang history
Nung nahuli, 1922, pumunta siya sa Amerika, sapagkat nagkaroon po ng kaguluhan ng kanilang samahan. Pagbalik na dito, tinuro niya na siya na ang the last messenger of God. Siya po ang angel messenger o huling sugo sa huling araw sa pamamagitan ng anghel na umaakyat. Ngayon, kung tinignan po natin ang talatang ito, itong anghel na ito, sinigawan yung 4 na anghel. Na yung 4 na anghel ay may kapangyarihang pigilin ang hihit ng hangin na kung tawagin po nila ay digmaan. Kung totoo po na ang 4 na anghel na ito, sabi nila ay ang the Big Four of the World War I. Ganyan po sa Google, sino Big Four? Clemenceau, Wilson, kasama po doon yung si Orlando of Italy, at naroon din po kasi yun ng Italy, France, United States at saka itong Great Britain. Mga kapatid. Ang problema po dyan, hindi niya alam na magkakaroon ng Second World War. Pagdating ng Second World War of 1940s, meron ding another Big Four. Hindi na ang Italy at hindi na ang France ang tinutukoy na Big Four. Ang tinutukoy na Big Four sa Second World War, makatoy, wala na si Manalo, nakatayo na ang INC. Another World War. The Big Four of Russia, China, United States, and Britain, na siyang nagtagumpay para sa paglaban sa Second World War. At ikalawang bagay, kaya hindi pwedeng siya ang tinutukoy na anghel sa talatang ito. Ang natatakan po ng anghel na ito, pag binasa po natin sa talatang 5 hanggang 9, una ay lahi ng Israel, na binubuo ng 144,000. Makatuwid, pati ang mga apostol kasama sa natatakan. Paano matatakan ngayon ng sugong anghel sa Pilipinas? Ang 144,000, matagal nang nangamatay ang 144,000 bago pa siya isilang sa Tipas, Rizal, sa Taguig. Ikatlo, kung anghel si Clemenceau na namumuno sa bansa ng Pransya, si Clemenceau po ay party o bahagi o pinuno ng Socialist Party of France na hindi naniniwala sa Diyos. It's a radical socialist. A radical socialist, isang bagay na lang, komunist na. Hindi sila naniniwala sa Diyos. Kailan naging anghel? Ang isang hindi naniniwala sa Diyos na kinausap daw ng pinuno ng INC na nagsabing pigilin ang digmaan sapagkat tatatakan ko ng tatak INC ang mga tao sa buong daigdig. Mga kapatid, maliwanag po yan na pag-uwasak sa Biblia, pag-uwasak sa tunay na anyo ng kasaysayan na nangyayari na hindi pwedeng i-claim para lang masabing July 14, 1916, July 27, 1914, naganap. Hindi po nagtagal, umalis ang grupo ni Chopole Ora kay Manalo noong 1922. Ang sabi naman ni Ora, hindi kami ang original. Kami ang katuparan ng Iglesia ng Diyos dito sa Pilipinas noong May 1, 1922. Bakit po ika? Sapagkat noong 1921, pumirma po ang mga bansa na magkaroon ng kapayapaan at hinanap ng tao ang kapayapaan sa buong daigdig na nagpatigil ng digmaan sa pamagitan ng Treaty of Versailles. Ang Treaty of Versailles ay isang treaty ng mga bansa para itatag, una, ang League of Nations, at sa kasaysayan, ang League of Nations ay tinatagpo sa Europe ay isang failed treaty, isang tratado ng mga bansa na hindi po na-realize para hanapin ang kapayapaan sapagkat mismo ang American government ay hindi pumirma sa Treaty of Versailles para itatag ang treaty, para itatag ang League of Nations at para itatag na pigilin ang kapayapaan sapagkat ang layunin lamang ng treaty yon ay pabagsakin ang industrial Germany para manatili bilang isang industrial country. Sapagkat ang Germany po ay natalo sa digmaan na sumali sa unang digmaang pandaigdig sapagkat ang kanilang prinsipe na si Prince Ferdinand ay minasaker sa Sarajevo nung panahon pong iyon na naging dahilan ng pagbagsak at pagkakagulo ng mga bansa. Merong pinakatitis ng digmaan na naging dahilan para ang Germany ay mag-alsa
laban sa Western power. Nang matalo ang Alemanya, bumagsak ang kanyang ekonomiya. Naghirap ang Alemanya at unti-unti pong umangat ang socialist idea ni Adolf Hitler. Dahil po sa Treaty of Versailles, ay nakita ng mga Alemanya na sila'y pinahirapan ng mga British and French at Western country. Kaya sila'y nag-alsa, lumaban sila, nagpalakas muli sila, hanggang sa sila po ay nagkaroon ng Axis power sa Italy at Japan para lumaban sa magitan ng Second World War. Kaya hindi pwedeng aminin at tanggapin ni Mr. Oran ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na May 1, 1922 ang katuparan ng hula para magkaroon ng kapayapaan sa daigdig, sapagkat nagresulta ito mismo yung sinasabi ng Treaty of Versailles ay nagresulta ng isang panibagong malupit na digmaan na kumitil ng buhay ng halos milyong-milyong katao sa buong daigdig. Kaya ang sinasabi nilang hula at history, wala po sa Biblia. Ang hula at history na sinasabi natin, nasa Biblia. Bakit po? Sapagkat ang sabi ng Biblia ay palilitawin ang kapurihan sa lahat ng bansa. 1914, Philippines, bansa o hindi? Hindi. Administrative leadership of Filipino leaders under the American colony. 1922, bansa o hindi ang Pilipinas? Hindi rin. Commonwealth government under the colony of American government. Sabi ni Nicolas Perez, hindi, April 23, 1936, hindi rin. Commonwealth pa nga eh. Ang tanong, 1954, Pilipinas o hindi? Bansa o hindi? Ang Pilipinas. Tapos, 1946, hindi po nagtagal, natatag ang IDBCG dito sa bansang Pilipinas. 1954, under the presidency of Mambo Magsaysay. Si Mambo Magsaysay na lang ang presidente ng panahon yun. Hindi na, 46 to 1954 si Magsaysay na. Makatuwid, malaya na ang Pilipinas, bansa na ang Pilipinas. Pwede lang sabihin na ang paghihintay ng Pilipinas ay dumating na sa bansa pong ito'y sumibol na ang katotohanan para sa atin. Bakit po? Sapagkat ng panahon yun, naganap ang kapatid Abilino si Santiago ay masimulan ang pananampalataya na hanggang ngayon ay ating pinagpapatuloy sa puso at damdamin ng ating pananampalataya at ng ating mga kapatid. Hanggang ngayon, mula noon, narito tayo, matibay tayo, malakas tayo, maunlad tayo, sapagkat nag-aalab sa ating mga puso ang pagkabansa, ang spirit of nationality, of spiritual nationality. Kaya nga, ang paksa po natin, pambansang araw o National Day. Ano ba ibig sabihin nito? May National Day. Paano pagka-Pilipino natin? Liwanagin po natin. Ano ang katunayan? Mula pa ng una ay nilayo na ng Diyos na gawing isang bansa ang kanyang mga lingkod. Exodo 19:6. At kayo magiging isang kaharian ng mga saserdote sa akin. Pansinin po natin yung structures of governance, structures of membership, kaharian ng mga saserdote. Isang bansang banal. Ito ang salita na inyong sasalitain sa mga anak ng Israel. Nang itatag niya ang Israel ang layo ng Diyos, maging kaharian ng mga saserdote. Anong ibig sabihin ng saserdote? Sa English ay priest. Karaniwan, salitang priest, pare. Kaya sa atin po, hindi ako ang pare. Tayong lahat ay pare. Si kapatid na David ay isang pare. Si kapatid na Jacob ay isang pare. Sapagkat ang ibig sabihin po ng pare, saserdote, siya ang may hawak ng alay na kanyang iyahain sa kanyang Diyos. Sa magitan ng kanyang alay, sapagkat ang gawain ng pare ay mag-alay. Anong uri alay? Alay ng pagbabanal para ang mga tao o mamayan ng kaharian iyon ay maging isang banal na bansa. Ang realization ng pagiging bansa ay pinangarap ng maraming kultura at etnikong umiiral sa buong daigdig.
Na dito sa Pilipinas, ang ating mga minamahal na mga kabayan nagsisikap din na gusto nilang hiwalay sa Pilipinas para sabihin sila'y isang bansa na mga Moro. Bangsamoro. Di ba ba? Pero hindi na-realize na talaga sila'y maging isang bansa sapagkat nakipag-ugnayan sila sa Philippine government para sa isa Bangsamoro juridical entity na isang kasunduan na sila'y under the Philippine government. Pero yung concept ng pagiging bansa, anong ibig sabihin ng isang bansa? Bansa na merong isang jurisdiction, na merong isang pag-iisip, na merong iisang adhikain, na merong iisang patakaran na nais na marating. Isang dako o lugar na nagsasama-sama, mga kapatid, para sa common goal and pursuit of happiness at mga pribilehiyo ng mga kapangakuan at mga kabutihan at mga kaginhawaan. Yan po ang purpose of nationhood, mga kapatid. Ngunit ito pong bansang ito na binabanggit ng Biblia ay hindi na-realize ng lubusan. Sapagkat ang Israel ay nawala ng Diyos, bumagsak sila, nahiwalay sila sa Diyos, kaya ibinangon si Kristo, inisinugo si Kristo, at nang ang ating Panginoon Kristo ay umakyat na sa langit. Ito ang sabi ng mga apostol ng ating Panginoong Kristo, unang Pedro 2:5 at 9. Ganito ang nakasulat. Kayo rin naman, nagaya ng mga batong buhay. Nakita na po kayo ng batong buhay? Ang batong buhay, maliit lang yan na unti-unting lumalaki. Hindi siya patay. Batong buhay. Pagdating ng araw, malaking-malaki yan. Sapagkat unti-unting lumalaki yan. Kaya hindi ka nagaya ng batong buhay. Ay natatay yung bahay na ukol sa Espiritu. Anong layon? Upang maging pagka-saserdoteng banal. Saserdote, paring banal. Anong gagawin ng pare? Kaya sabi ko, dito, hindi ako pare. Tayong lahat ay pare. Sapagkat ang gawain ng pare o saserdote ay maghandog ng mga hain na ukol sa Espiritu na nakalulugod sa Diyos. Mga kapatid, ano po ba yung mga hain na yan? Umawit ka sa pagsamba, ako'y aawit sa Diyos, ako'y maghahain ng awit sa Diyos. Sa 8 ng Agosto, may pasalamat ang mga taga Bulacan. Kaya mga kapatid, nagpadala ng awit online. Nasa ano natin yan, nakarating na sa ating IDBCJ Tech Team, yung mga awit ng mga kapatid. Pag may pasalamatan, nagkapadala tayo ng lakip na hain o handog. Pag dumarating ang birthday mo, gaya ng birthday ng kapatid na Willie D. Santiago, sa pagkakataong ito, siya po ay naghahandog ng hain ng pasalamat sa pagbibigay ng kalakasan at katawan at espiritual na pamumuhay. Bahit kalakasan ng katawan, minsan po katawan natin, pag hindi natin sinunod ang tinatawag na food pyramid procedure, kala mo nagda-diet ka, hindi pala. Ang diet po sa gabi. Ang kinakailangan kaing hari sa umaga, kaing hari sa prinsipe, at kaing hari at kaing pulubi sa gabi. Yun po ang pyramid. Good pyramid. Kung gusto mo talaga, yung tamang tulog ay mahalaga. Ang tamang ehersisyo ay mahalaga. Mga kapatid. Ay pag marami kang trabaho, gaya ng ating mga kapatid, maaari po magresulta ito ng mga konting suliranin minsan sa ating katawan. Ako po, humihina ang mata ko dahil naabuso ko sa maneho. Ang maneho ko dati, larguan, balikan. 48 hours, maneho, tapos maliligo agad. Medyo ang mata mo nun, nagkaroon ng humihina ang kaya pahina ang katawan ng tao. Pero dahil ibinibigay sa atin ang kalakasan, at mahalaga po ang kalakasan ng ating pangatawan, sapagkat ang katawan din pong ito ang gagamitin natin na mag-alay ng mga papuri sa Diyos. Kaya umaawit po tayo. Pag umawit tayo, meron tayo energy. Hindi tayo fail. Yung ating katawan ay malakas. Kaya natin maglingkod sa kapakinabangan ng ating mga kapatid. Kailangan palakasin natin ang ating katawan. Meron tayong tumatandang mga magulang. Pag tumanda ang iyong magulang, ikaw ang maghuhugas ng puwet ng iyong magulang. Na ospital, ikaw ang tutulong. Sino ang mag-aasikaso niya?
Iba? Hindi asikasuhin ng iba yan. Ikaw din, anak, ang mag-iintindi at magmamahal sa iyong magulang. Sapagkat ang sabi ng Biblia ay gantihan ninyo ang inyong mga magulang sapagkat ito'y nakalulugod sa Diyos. Mga kapatid, kaya marami po tayong gagawing mabuti. At ang mabuting bagay na ating ginagawa ay itinuturing na hain natin sa Diyos. Kapag nabili, naghahandog ng hain ang pasalamat. Dahil sa, wala na po siyang rayuma. May rayuma, dahil malakas na ngayon, at higit sa lahat yung spiritual na pamumuhay. Kabay ng Agnos ay ganun din po dahil sa sumapit ang kanyang ika-43 taong kaarawan. July 29, 1977. Dahil po sa pagsapit ng kanyang kaarawan, sa buong isang taon ng pagkapal, sa kagandahang loob. At talagang pinagkapala po ang ating kapatid sa pamilya. Siya po ay ginaya niya ang kanyang sarili na parang isang langgam. Build, unti-unti. Ngayon po ay nakakaisang kalahating apartment na siya. Tayo ng tayo eh. Pag may konti, tayo. Eh di, mabuti rin. Meron kang economic program sa buhay mo. Ang mga kapatid, pinangakuan tayo ng matuwid ay giginhawa. Kaya mga kapatid, sa loob ng IDBCJ, in times of pandemic, hindi pa rin inaalala ang economics. Sapagkat, sabi nga ng mga ekonomista, matuto tayong mabuhay sa pandemic. Ang virus ay nariyan. Hindi ka pwedeng tumigil. Hindi ka pwedeng puminto. At yan po ay karamdamang umiiral, pero nainiwala po tayo na malalampasan ng tao yan. Malalampasan ng mga Pilipino yan. Sapagkat 1.5% o 2% ang kanyang mortality. Hindi lang talaga magamot, pero ang kanyang casualty ay 2%. Kaya pag malakas ang iyong katawan, mag-exercise ka, mayroon ka ng vitamina, nananalangin ka, hindi tamaan ka niya. Hindi nga natin alam kung meron na tayo eh. Ako po kasi parito eh. Punta ako sa Divisoria. Kasi inuubo ko eh. Naubo ako minsan eh. Baka meron na ako. Baka carrier na ako. Kayo rin, hindi nasabi. Nasa palengke kayo. Ngayon, pag nagpa-test kayo, makikita na meron kayo. Hihina ka bigla. Ako pala hindi COVID. Kasi nung araw-araw lang po ano yan. Tinutuon nila parang, nung araw kasi, ay nagkaroon ng pandemic sa Amerika, ay Spanish flu talagang, trangkaso. Trangkaso, talagang yan lang po na lang malakas makahawa. Pero magandang balita, meron na raw natuklasan gamot sa China. Kaibigan natin ng China. Hindi na natin alam kung pwede o hindi. Ang Pilipinas ay naghahanda para kumuha sa China. Nagkikipagagawa ng Russia ang US. Naiintindihan po natin yan. Pero ang sasabi po natin, naroon tayo, sumasamba tayo, nag-iingat tayo, nagpapatuloy tayo, nagpapasalamat tayo, umaawi tayo, sapagkat pari tayo. Ang pari ay hindi pwedeng patigilin ng anumang bagay. Sa anumang sitwasyon at kalagayan, meron tayo. Hindi tayo pwedeng tumigil. Sa pananampalataya at sa ating paglilingkod. Bakit po? Patuloy hanggang 9. Pakinggan natin. Dapat kayo isang lahing hirap. Dito, pinakita ni St. Peter ang pagkalahi natin na hindi bilang lahi ni Dato Puti. Pinakita dito ni St. Peter na ang ating pagkalahi ay hindi sa lahi ng mga Amerikano o sa lahi ng mga Negro o sa lahi ng mga Chinese. Pinakita dito ni St. Peter na ang ating pagkalahi ay lahi ng Diyos. Lahi ng Diyos. Isang makaharing pagkasaserdote. Pinakita na dito ang nation building, spiritual nation building, o royal priesthood. Royal means royal ako. Pag sinabing royal, para kang si Kate Middleton. Ang mga kabay natin ay higit pa isa-isa kay Prince Charles. Royal priesthood. Royal. Makahari. Anak na ng Diyos. Hindi mababa ang uri mo sa pagkatao. Mataas ang uri ng iyong pagkatao. Sapagkat ikaw ay mananamba sa tunay na Diyos. Ang sabi ng Biblia, mga anak ng walang puring tao ang hindi sumasamba sa tunay na Diyos. Kaya, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, holy nation, bayang pag-aaring sarili ng Diyos. Ano ang gagawin ng bansa na yan, ng bayang yan?
ipahayag ang karangalan nino, karangalan ng iyong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Makatwid ang pangako po ito ng Diyos. Baka kapatid ay marirealize pag ikaw ay naging isang holy nation. Pag sa bansa, kasi po meron tayong political nation. Hindi po ang ibig sabihin nagkatatag tayo ng bagong republika. Meron tayong political nation, is a Philippines, our motherland. Ang Pilipinas, ang ating motherland sa politika, sa ekonomiya. Pero sa espiritu, bansa ng mga banal, IDDCJ, mga kapatid, ang ating inang bayan, ang IDDCJ, o ang Iglesia ng sa buhay, nang sabi ng Biblia, bahay ng Diyos. At alin po ang bahay ng Diyos? Unang Timoteo 3:15, ngunit ako'y magluwat ng mahabang panahon ay upang malaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siya, Iglesia ng Diyos sa buhay. Sa makatuwid, mga kapatid, tayo po ang tinatawag na bansa ng Diyos. Iglesia ng Diyos na buhay. Bansa na ukol sa Espiritu. Makatuwid, kung tayo po'y bansa ng Diyos, yung pagsasama-sama natin sa loob ng Iglesia ng Diyos sa buhay, meron tayong citizenship. At ang ating citizenship, basahin natin. Efeso 2:19 hanggang 22. You also as living stone. Kaya na hindi na kayo mga taga-ibang lupa. Hindi na po tayo taga-ibang lupa. Meron talaga tayo yung isang lugar na kinaroroonan. Hindi na tayo mga manglalakbay. Kasi kahirap po sa buhay ng tao, floating. Ano ba ang religion mo? Koloro may ka ako eh. Kung saan ka akong simbahan mapasok, yun ang religion ko. Hindi na pwede yun. Hindi na pwedeng kahit saan nandoon ka. Meron pa talagang isang lugar ng pamayanang kinaroroonan. Kundi kayo'y mga kababayan, fellow citizen, na kayo nakasama ng mga banal at sangbahayan ng Diyos, na mga itinayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta, na si Kristo Jesus din ang Pangulong bato sa Pangulo. Na sa Kanya ang buong gusali na nakalapat na mabuti ay lumalago upang maging isang templong banal sa Panginoon, na sa Kanya'y itinayo naman kayo upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. Sa makatwid, ang Iglesia po ng Diyos sa buhay, ang bahay ng Diyos, na ipinangako ng Diyos na sa lahat ng bansa ay Kanyang ibabangon at maghihintay sa takdang panahon ay tipasibulin kung ang Pilipinas ay naging bansa na babangon ang pananampalataya, sisibol ang katotohanan sa bansang Pilipinas at sa Kanyang pagsibol. Doon tayo nakabahagi, doon tayo nakabilang, doon tayo nakasama, doon tayo nakaanib bilang tahanan ng Diyos sa Espiritu. At bakit po mahalaga ito? Gis 12:22 hanggang 23. Nakakalat ng Ebreo, 1 Timoteo 3:15, ito susunod na. At 3:20, na siyang magbabago ng katawan ng ating pagmababa upang maging katulad ng katawan sa 20. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, natapot nagsilapit kayo sa bundok ng Sion at sa bayan ng Diyos na buhay. Kaya yung pangalan ng Diyos na buhay, napakahalaga po niya. Ang Jerusalem sa kalangitan, sa mga di mabilang na hukbo ng mga anghel. Mga kapatid, sa pangkalahatang pulong at iglesia ng mga panganay na natatalak sa langit. At sa Diyos na hukom ng lahat at mga espiritu ng mga taong ganap na pinasakdan. Mga kapatid, ano po ang ibig sabihin nito? Simple lang po. Meron tayong spiritual nationality. Spiritual nation. At yan po ang iglesia ng Diyos sa buhay. Ang iglesia po ng Diyos sa buhay nasa Pilipinas. Narito po sa daigdig. Pero ang ating hinihintay, mga kapatid, ng ating pagkamamayan ay malubos na sa pagbabalik ng ating Panginoong Kristo, ng ating katawang may pagkamababa ay mapalitan ng buhay na walang hanggan. Yan po ang main purpose. Yan po ang main purpose ng ating pananampalataya, ng ating spiritual nationality, makapasok tayo sa kaluwalhatian,
sa langit. Kasi ano man ang gawin natin, kung hindi tayo makapasok doon, muling mabubuhay ang tao, hahatulan. Ang iba ay sa wala hanggang buhay, ang iba ay sa pagkapahama. Kaya ang katawan po natin ito na may pagkamababa, kapalitan ng buhay na wala hanggan. Kahapon po, nakapunta ko sa Sampalo, nakita ko kalagay ng ating malandang kapatid. Nalibago, kakaroon siya ng mga pasa, humihina na ang kanyang katawan. Pero ako naman po yung natuwa sa isang banda kasi nung nag-usap kami, dumi 4 pa sa akin. Kasi po, ang matanda, pag dumi 4 yun, patag na patag yun. Ako, ikay, wala, ika naman. Wala, ika, nakadi 4. Sabi yan, pag ang tao, dumi 4. Relax. Wala, ika ang nagawa masama. Nagawa ko na ika. Ang sabihin po, humihina man ang katawan, at yun din ang ating kalagayan sa hinaharap. Kung pupursin natin ang ating kalagayan, mga kapatid, na mga kabataan ngayon, ipursin ninyo, ito rin kayo pagdating ng araw. Ang mahalaga po, nagawa natin, ang dapat natin gawin, alin po yun, ang katungkulan ng pagiging isang mamamayan na iglesia ng sa buhay kay Kristo Jesus. Ang tanong, baka sabihin, August 8, 1954, nagpasalamat na ika kami ng July 25 1954, paano ika kami? At hindi lang ika kami, sa Cavite ika 1954 din April 2. Paano natin magkakaroon ng tinatawag na ma-harmonize ang ating history? Ang sinasabi natin, pagkabansa. Nang pumutok ang tinatawag na the cry of Pugad Lawi. Ang unang sigaw sa Pugad Lawi. O ang unang sigaw sa Balintawak, Pilipinas na ba? Republic na ba? Hindi po. Ang ibig sabihin ay yun ang simula. Kasi sa history ng Iglesia ng sa buhay, nagsimula po ang sigaw ng paglaya ng mga kapatid sa kapangyarihan ng kadiliman patungo sa kagilagilas na kadiwanagan noong April 2, 1954 sa unang sigaw sa Cavite. Bakit sa Cavite? Hindi sa Bulacan. Kasi po ang kapatid na Abilino, ng panahon yun, sa simula po, hindi naman talaga ang purpose niya mamahala. Meron siya mga kasabahan na grupo ng mga pastor ng pangalan Guillermo Termulo, Cornelio Jose, sila Feliciano Policarpio, mga group of think tanks, of leaders, of good leaders. Mga kapatid. Ngayon, ang kapatid na Abilino, ang trabaho niya kay Ginoong Nicolas Perez ay tagapagtatag ng lukan. Pag nakarating sa Bataan, tatayo niya yung lukan. Lilipat uli siya. After 1 month, nakatayo na, lipat ulit. At lahat ng maitayo, meron na ilalagay na pastor. Nang pumutok ngayon, ang tunggalian sa pananampalataya dahil si Nicolas Perez, nagbago ng kaisipan. Ang sabi ni Nicolas Perez, alam mo kaya malakas ang Iglesia ni Cristo. Yan ang naging pata nila, INC. Si Manaloy sinabi niyang si Sugo Angel. Kaya ang mga miyembro, ang focus, ay ang charismatic leadership. Nagkaroon ng kaisipan, ano man ang mangyayari, hindi na bibitaw. Kahit ang INC maging matagumpay at matatag. Si Teopilo Ora, sinabi niya, siya ang sugong anghel sa ibong mandaragit mula sa silangan. Kaya matatag ang kapatiran. Siya, ginawa niyang pattern ngayon, hindi ako. Ako ang punong kahoy ng buhay na mababasa sa aklat ng Kawikaan 3:18. Doon po nagkaroon ng lamat na ugnayan. Sabi ng kapatid na Abilino, hindi ko itatayo, tuturo ang araw na yan na ikaw punong kahoy ng buhay. Sapagkat pag ikaw ay namatay, mawawala na ang buhay. Huwag mo ikaw, itindihin niya, makakalimutan din ang miyembro. Pero hindi niya itinigil ang pagsapong iyon, ang araling iyon, na ituro na siya ang punong kahoy ng buhay na naging dahilan ng pag-aklas, paglaban sa maling kaisipan at maling paniniwala. At dahil sa siya ay walang base. Wala kang base Pag ikaw, evangelist, wala kang base. Hindi mo mabalikan yung itinayo mong mga lokal na isang buwan at tapos iniwan mo. Hindi mo pwedeng balikan yan sapagkat nakontrol na ng ibang leadership yan. Wala siyang base.
Kaya ang base niya, ang kanyang sinamahan, yung kanyang mga kasamahan, niyaya siya sa Cavite. At pagdating sa Cavite, naganap ang unang sigaw sa Cavite na wala namang naganap na putukan. Kasi ng 1954, noong April 2, ang Cavite ng panahon yun ay kung tawagin po sa Pilipinas, ay para po siyang Wild Wild West. Nandun sila Nardong Putik. Pagtungtong mo sa lugar na yon, hindi ka na sisikatan ng araw. Talagang yung part ng lugar na yun, talagang yun ang natawag na pinakamapanganib na lugar. Hanggang ngayon, napanganib pa rin. Doon nga itinapos si Dacer. Si Bobby Dacer. Hanggang ngayon, hindi na nakakita. Yung lugar ng area na yun. Talagang yan ay, paano yun, mas iba ang usapan nun. Hanggang sa nagkaroon ng mga kapatiran doon, nagkaroon ng unang pagsamba, lumipat sila sa Batangas, at sa Batangas po, kaya nga tinatanong ko minsan, paano pa ako nakapag-asawa ng Batangas? Paano ba kayo nakarating sa Batangas? Ang lolo ko, hindi naman nagbabatangas yan. Dito yan sa Central Luzon, Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan area. Paano nagkaroon ng Batangas? Kasi ang isang pastor ko doon ay merong mga base na Batanggenyo. Pangalan, Guillermo Termulo. Si Termulo, nakarating doon, at ipinakilala ang mga kapatid at tinanggap ng kapatid na Basilio Cebu at si Vera Maguling at iba pang mga kapatiran ang mga manggagawa na hindi na sila mananatili pa sa pamumunuan ni Ginoong Nicolas Perez. Wala rin po naganap na putukan. Ang nangyari lang doon, nung sumasamba, nung unang pagsamba ng mga kapatid, doon sa lumang kapilya, naalala niyo yun? Nakarating si Kapatid na Reggie, sa lumang kapilya ni Perez yun. Hindi pa kapilya na kapilya. Wala na ito yung kapilya. Ang kapatid na Abilido. Yung matandang kapilyang luma. Siguro may picture tayo na. Maalala ba picture na? Pagkuhan, iyan natin. Ang sumasamba raw, ang kapatid na mga kapatid si Ber, sa lugar na, dumating yung grupo ni Perez. E di ang mga kapatid, alisan, lumipat sa bahay ng kapatid na si Vera. Pero anong nangyari? Ay nagkaroon silang tactical retreat. Sapagkat hindi na nila pwedeng balikan yan, sapagkat walang member na sumama kasi naging base na ng IDBCJ ang San Juan ng panahon yun. At hindi rin. Uubra na sila yung manggulo sa panahon na nandun ang kapatid na Basilio sapagkat yun ay matapang yun. Merong agimat yun. Pag yun nung araw, pag gusto rin umakit sa kawayan, nakakaakyat. Superpower yun, superhuman yun. Meron siyang lakas na hindi pwede mangyari, hindi wala sa iba. Ay kinagugulutan. Ngayon, nung makuha nila ang Batangas, unti-unti silang pupunta sa kanilang sentral. Nandun talaga ang labanan. Pagdating sa dako ng Santa Maria, Bulacan. At ang kapatid na Lope at kapatid na Celia Gilalas at ang mga kapatid na Guillermo Bursena, Chayo Bursena at iba pang mga kapatiran sa dako yun ay kinukop ang ating mga leaders. At nang gabi pong yun, mga kapatid, matapos ang kanilang pagsamba at mga pagpupulong ay sinugod sila ni Nicolas Perez na kasama ang 20 kalalakihang malakas na sila'y pinabababa upang makipagpatayan, upang sila'y lipulin, upang sila'y patigilin. Sapagkat ang dirty tactics ni Nicolas Perez ay use of power, use of guns. Kaya ang kapatid na matanda naman na huli, meron ding baril. That threat ay symbol laging hawak. Kasi pinahihintulutan naman ng batas yan na magtanggol sa sarili, may threat. Then, nung sila po ay nangangaral, kinasuhan siya ng estapa. Natural, hirap na hirap ang pamunuan. Makikipaglaban ka sa dati mong kasama. Dala-dala mo yung naging abulo yan ng mga lokal na yan. Kinasuhan siya ng estapa. At hindi raw inirimit. Pero naman na huli, pinawalang bisa naman ng korte. Sa mga tweeto, sa base ng Bulacan, naganap po ang talagang actual battle sapagkat upang magkaroon ng kapayapaan sa naturang dako, pinatawag sila ng Kapitan del Barrio ng pangalan Lombardo Bursena sa harap ng bayan ay nakipagtunggalin sila ng harapan. At natalo sa tuligsaan at sa debate si Ginoong Nicolas Perez. Ngunit ginamitan niya ng tinatawag na tactical operation. Alin po yun? Pinagsama-sama threat, legal matters, lupain, hanggang sa
paghati-hatian at nagkaroon sila ng lupang pansarili. Sinasaka yung lugar na ating pinagpasalamatan ng nakaraan. Kaya lumaki ka sila, hindi nila nakita yung tatay nila. Nung mauwi na lang, nung mahina, talagang nung ma-stay na lang, ay nung talagang matanda na. Kasi 55 years old na siya nung umalis kay Perez. Let's say 55 to 65, 70s, talagang ano na yun, yung edad na 55 sa strength of personality, malakas ka ba pero nakaganyan ka na. Yung talagang boost mo na tinatawag. Kaya ang Iglesia ng Diyos sa Buhay, iniwan siya ng kanyang mga kasamahan. Ano ba na huli nga, nanggulo pa yung mga kasamahan ngayon, dilusog nila yung Batangas, at may mga casualty rin, mga naging kaano. Part of our history. Hanggang sa may na second generation of pastors, hindi rin nagsipagtagal. Ang nakatagal lang, Kabanapen. At muna huli, another generation, nakatagal lang, Kabanapen, hanggang dumating tayo sa panahon ito. Mga tweet, yan ay part of our history. Mga kapatid, kung bakit tayo sa loob ng Iglesia ng Diyos, August 8, itinuturing po natin. Hindi po ang ibig sabihin, magkakaroon tayo ng General Assembly tuwing August 8. Itinuturing natin sapagkat ang gawain ng August 8, anibersaryo ng ating mga kapatid sa Bulacan sa kanilang unang pagsamba. Ngayon, kung gusto po nating maghandog ng awit, at marami na rin kapatid ang naghahandog, at ang iba namang mga kapatid, sanay na makilakip sa kanilang pasalamat, ang namang mabuting gawain, part na ng ating personal na gawain yun. Hindi para magkaroon tayo ng General Assembly tuwing August 8, kundi itinuturing natin na kung tanungin man tayo, kailan naging ganap na bansa, spiritual nation, ang Iglesia ng sa Buhay, yun po ang panahon ng mabuo na ang formal governance na naganap po sa Santa Maria, Bulacan noong August 8, 1954. Basahin po natin Isaiah 66:21. Kaya, at sa kanila naman nakukuha ng pinakasaserdote at mga pinakalibita, sabi ng Panginoon. Ang ginawa po ng mga leader na ito, iginiba ang malinghaka, 2 Korinto 20:4 hanggang 5, sapagkat ang mga sandata ng aming pakikilaban ay hindi ukol sa laman, kundi sa harapan ng Diyos ay may kapangyarihang gumiba ng mga kuta. Nagiba ba? Ang aral na punong kahoy ng buhay na taong nakasumpong, nagiba ba? Nagiba na siyang gumigiba ng malinghaka at ng bawat bagay na matayo na nagmamataas laban sa karunungan ng Diyos at muwibihag sa lahat ng pag-iisip sa pagtalima kay Kristo. Mga kapatid, nagtagumpay tayo. At sa paraan ng ating pamamahala, wala tayong gulo sa pamamahala. Sapagkat tanggap po natin, tayo'y mga makaharing saserdote. At ang saserdote po ay hinahalinahan ng kanyang mga anak. At dito sa lugar na ito, dati ang panahon, ang magkasalita dito sa inyo, ay aking anak. Kung siya magiging saserdote, dapat lang. Sino ang magtuturo sa mga batang ito pagka tinaaral? O si Kapatid na Sarah, kung hindi siya mag-aasawa. Pag hindi siya nag-asawa, pwede rin siya. Pero kinakalang mag-asawa ka para dumami ang magandang Santiago. Pagka tinaaral. Kinakalang ganun po eh. Inyong mga anak, hindi ba mga anak niya, sila din na maghahain? Sila din na maninindigan? Sila din na magkapatuloy? Yung mga anak ng inyong mga anak, ang siyang mananagutan na magpasalamat at maglingkod sa Diyos. Hindi titigil ang prinsipyo ng paglilingkod at pagpuri, sapagkat yung lahi din ninyo ang siyang maninindigan sa ating pagkamamayan sa loob ng Iglesia ng Diyos sa Buhay kay Kristo Jesus. Kaya mga kapatid, nung mamatay ang patanda, bago mamatay, sabi sa akin, alam mo minsan yung debate, walang kwenta. Ay pagiging combative, kaya yung ating strategiya ay unti-unti pong nagkakaroon ng mga procedures ng pagbabago sa teaching. Ang pinipilit ko rin po na talagang ma-share na sa atin yung word of hope, salita ng pag-asa, mabuti itong atin, dito tayo mababanal, ito ang ating pambansang araw. Kasi mahalaga yung
espiritu ng ating pagkilala sa ating pagbabansa. Kasi, pag nawala sa iyo ito, ang pagkamamayang ito, makakita ka lang ng boyfriend mo, inaagaw ka na para ihiwalay sa faith, makukuha ka. Sapagkat nawala ang nationality mo. Tama po hindi? Tatalong ka na sa bintana, ay iwan mo na si tata. Iiwanan ko na ang pagkamamayan ko. Aalisin ko ng passport ko sa langit dahil sa kapogi, sayang. Ganun lang po ba ang ating pagkamamayan? Iiwanan mo ang iyong pagkamamayan dahil sa nakakita ka ng pag-ibig na maghihiwalay sa iyo sa paglilingkod. Mga kapatid, kaya po mahalaga na huwag tayong mawawala ng pag-asa, nanatili tayo sa Diyos, magpasalamat tayo, at magkatagumpay po tayo sa lahat ng panahon sapagkat tayo kanyang bayan. Hindi niya pababayaan ang kanyang bayan hanggang sa matapos. Kaya ang 8 ng Agosto, online po tayo ngayon. Panoorin niyo ang inyong mga awit, ang ating mga kapatid sa iba't ibang dako. Hanggang kailan ang deadline? August 3. Bukas. Kasi po, inaayos na yung ating OBS-CBN. Ang ating IDB online. Pero kasi nakabalik na ang ABS Meron na siyang kapamilya. Nanonood na ako uli ng kapamilya. Hindi kasi ako kapuso kaya kapamilya ko. Bumili kasi ako ng black box kasi wala na. Medyo talagang ganun Ang masabi lang po natin, na lahat ng bagay ay dumadaan sa buhay ng tao, mawawala, darating. Pero ang pinakamahalagang pag-asa natin, muli tayo mabubuhay. Magpakailanman, pagbalik ng ating Panginoon. At ang ating mga kabayan na narito ngayon, naghahain ng pasalamat, warito po kayo, tanggapin ninyo ang basbas ng kapala, Diyos, ang kanyang sangkapang pamaran. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Paliwanag ginawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Iligap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan. Mga kapatid, tayo po ay sama-sama. Kumindigat tayo po ay marami. Panginoon namin Diyos, amang banal na makapangyarihan sa lahat. Sa mga sandali pong ito, dakilang Ama, matapos na aming napag-aralan, ang gintong butil ng iyong mga katotohanan. Loobin ho, Panginoon, naway matala ng malalim sa liha ng aming mga puso. Amin pong malakaran at amin pong may sakabuhayan. Habang pinautang po kami ng buhay at mga kalakasan. Salamat po. Maraming salamat po sa dakilang karapatan at pagkakataon na ipinagkakaloob po sa bawat iya sa amin. Ginawa mo po kaming iyong bayan, bansang hinirang, bayang iyong sariling pag-aari, upang gumanap na katungkulan ng pagluwalhati sa iyong dakilang kapangyarihan, upang magpahayag ng iyong dakilang karangalan at mag-alay ng mga haing ukol sa Espiritu na nakalulugod sa iyong dakilang paningin. Ariin po, dakilang Diyos, ang aming mga hain, ang hain ng aming mga kapatid na nagpapasalamat. Tanggapin po ang aming mga alay, ang bunga ng aming mga labi, na pinupuri namin ang iyong maluwalhating pangalan, sapagkat ikaw ang Diyos na buhay, makapangyarihan sa lahat na humahawak ng aming mga buhay, ng aming bukas at kapalaran. Sa iyo pong kamay nakasalalay ang aming mga kalagayan. Kinupkup mo po kami at kinalaga mo po kami sa gampaning ito. Kung kaya dinadakila namin, niluluwalhati namin at pinupuri namin ang iyong dakila at banal mo pong pangalan. Dakilang Ama, ikaw ang aming Diyos. At kami ang iyong mga anak. Maasa kami na ikaw ang patuloy na magkapala sa bawat iya sa amin. At gagabay sa amin sa buong panahon at kaarawan ng aming mga buhay. Maasa kami na ilalayo kami sa mga tukso at mga panganib na maaaring magbagsak ng aming mga pagkakilala. At muli kaming sasawain sa mga malihapa ng aming mga puso. At pananatilihin po kami na mapanuto ang aming pag-iisip at ang aming buhay na hanapin ang iyong dakilang kaluwalhatian. Masumpungan namin ang iyong banal na kapayapaan. Sa aming mga buhay ay matugunan namin ang dahilan ng pagkalikha mo po sa amin ang maglingkod sa iyo ng may buong katapatan
mula ngayon hanggang kami pinautang mo ng buhay at mga kalakasan. Tulungan mo po ang bawat iya sa amin na magampanan namin, na maisaysay namin sa aming mga anak at maging sa kalahian ng iyong mga lingkod habang nabubuhay at umiira ng daigdig na ito, na manatili na dito po sa bansang aming sinilangan. Kami na iyong mga hinira ang mananagutan sa pagkilala, pagluwalhati sa iyong marangal na pangalan. Maasa kami, Panginoon. Sa oras na ito, tinatanggap mo po sa iyong banal na kaitaasan ng hain na pasalamat ng aming kapatid na Willie at Aldo Santiago sa iba't ibang kadahilanan ng kanilang mga pagkapasalamat. Ginugulita po nila, pinaalala po nila, ibinabalik po nila sa iyo ang mataas na pagkilala at papuri sa iyong banal na kaitaasan ng ang mga kabutihang loob at kagandahang loob na ipinagkaloob po sa kanilang mga buhay. At kami naman din na iyong mga alipin ay iyong nananalig at umaasa. Sa anumang paraan ay di mo po kami pababayaan. At sa anumang paraan ay di mo po kami pagkukulangin. Hanggang sa dumating at ng panahon na magwakas ang lahat ng mga bagay upang manatili ang kapangyarihan ng iyong salita. At sa aming buhay, babangon kami ayon sa iyong wagis na magbabagong lakas, na taglay ang kaluwalhatian ng buhay na walang hanggan. Ito po ang aming samot pakiusap at umaasa po kami. Nang iyong pagkapala at banal na bendisyon ay ginawad mo po sa bawat iya sa amin. Ang lahat ng hinihiling namin sa pangalan ni Jesus na aming dakilang tagapagligtas. Amen. Naging bunga ng pag-ibig at pananampalataya ng bawat isa sa amin. Lagyan po sa ating magamit lamang po ng lubuhang pangasiwaan sa lalagyanap ng mga banal ng mga kapatid. Upang makatawag po po, Panginoon, ng mga lalaki at babae, makasama po namin pupurit dadapila sa iyong kapanaganahan, Panginoon. Panginoon ng Diyos na mapangayan po sa lahat. Sa hapon po ito, sana po naging isang masarap na kalulugod sa iyo ang handog ng bawat isa sa amin. Din po ang mga anak mo. Nagpasalamat sa hapon ito. Madala po sana itong kabanalan sa aklat ng aming mga buhay po. Manahin po namin pinapangakong buhay. Amen. O namin Diyos na mapangayan po sa lahat. Hindi po namin makalimutan bilangin sa iyo kami yung mga anak na kinakasangkapan sa dakilang gawain ito. Opo, Panginoon. May pagkakalooban niyo po sana kay Panginoon ng mga pagkakasangayan ng mga po ng banal na kalooban. Upang ang mga bahagi po nito ay magamit sa pagtupad sa mga tungkuling niyatang mo sa amin mga. Amen.
Yan po ang pag-aani hinihiling at pinasasalamatan sa tanging pangalan at karapatan ng aming mahal na ako, si Kristo. Amen. Doxologia, mga kapatid. Sa bisa ng karapatan na ipinagkatiwala ng Diyos sa kanyang kinakasangkapang mga mangaral, naway tanggapin natin ang walang hanggang pag-ibig ng samang sumasa mga langit, ang kanyang biyaya, pagliligtas, kapayapaan, pag-ibig, at ang pagkikilakip ng kanyang banal na Espiritu na maghari sa ating mga puso, lang ngayon at magpakailanman. Mga kapatid, sa lahat po ng nais na maglakip ng kanilang mga handog na awit, ang hinihiling po ng ating IDBCJ technical team hanggang bukas, pwede niyo ipadala online dun sa ating Kabanal Aldos or sa ating mga technical team. At nais ko rin pong ibalita na sa August 9, kasi po ang instructions sa amin ng Kabanal Ruel, sapagkat meron tayong 15 kapatid na bobotismuhan, ay ito po ay babotismuhan sang-ayon doon sa maluwag na nagalaw ng mga manggagawa. Sapagkat nasa panahon tayo ng pandemic, hindi agad-agad natin masabi na iisa ang ating kalayaan sa pagkilos. Pagdating po sa Maynila, pagdating sa Calabarzon ay under GCQ sila. At tayo naman nasa panahon ng Modified Enhanced Community Quarantine. At kaya dito po sa dako ng Nueva Ecija at Tarlac, ang bautismo ay magaganap sa August 9. Pagkatapos po ng samba sa Rahal, sa susunod na linggo, ay yung araw pong ninding yun, kaya kinakailangan doon na sumamba sa Rahal yung mga kapatid na magkapabautismo. Sa pagkatapos ng bautismo, inidiretso na po sila doon sa baptisteryo upang doon bautismuhan hanggang sa makapananghalian. Ang tanghali na yun, bigyan ng konting instructions ang ating mga kapatid sa August 9. At ihanda ninyo ang inyong mga sarili, ang inyong mga kagamitan. Ako'y naniniwala na kayo namin nakahanda na rin, mga kapatid. Kaya dito, limang kapatid ito, kapatid na Sarah, kapatid na David, kapatid na JR, si JC, kapatid na Kylie, at kapatid na Aaron. Okay. Yung mga kapatid, huwag kayo magtakot, hindi ko kayo ipa-examine. Panalanginin ko lang kayo. Kaya pag-practice kayo. Okay. Huwag kayo mag-alala. Kayo naman sigurado papasa sapagkat kayo naman ay anim pala tayo dito, pati yung kapatid na nasa Tarlac. Anim. Okay? Ang pasalamat natin, pasalamat ng mga kapatid sa Bulacan, nagsisimula doon ng 8 to 11. Tapos, kasi from 8 to 9, yung mga awit ng kapatid doon sa lokal, online. From 9 to 11, yung ating seremonya ng Kabanal na Ruel. 11 paakyat, lahat ng inyong mga pinadalang awit ng mga kapatid. Kaya tayo, hindi na ay makitigil kahit itong pandemic. Tuloy-tuloy ang ating spiritual services, spiritual celebration. At ayusin nila rin yung pinaka-team, is Eva. 66 Thanksgiving Anniversary of Bulacan and IDBCJ National Day Celebration. Nalagyan ng IDBCJ. Kasi hindi na pwedeng 66 IDBCJ. Kundi yung day na yun, day. Hindi year, kundi talagang
Eksakto lang yung day na yan.